mga guys, kamusta na po kayo? Yan. So, kararating ko lang po ngayon lang ako nakarating mga guys. Simula kanina na ako ay pupunta sa Baseco, no? So, sabi ko bago ako pumasok ng bahay, sabi ko, live muna ako ng konti kasi ang sarap ng ang sarap ng ambience dito. Masarap ang simoy ng hangin, natural, no? So, ayun nga mga guys, no? Ay, papakita ko sa inyo yung sa inyo mga guys, yung bigay po ni Avel, no? Ito po yung designer po ito ni PBBM, no? Designer po ni PBBM sa kanya mga yan, may nakalagay po sa likod na Pilipinas, no? So, ayan po, nagpapasalamat po ako kay Mami Peng kasi hindi po niya ako nakalimutan na isa ako doon sa naisip niya na bigyan itong jacket na to, no? So, ganda po siya, maganda po, hindi po siya mainit, komportable, no? Ayan po, oh. Avel. At meron po siyang picture ng Malacanang, no? Po siya, nakaborda ng Malacanang po 'yan. Etong mga DD sheets, no, mga kaibigan, no? Ay meron sila mga pinapakalat na naman. Ay nako, mga kaibigan, hindi na tayo magtataka, no? Yung mga screenshot daw, na kesyo daw, binigyan daw ng mga ayuda, na kesyo daw, nakatanggap daw yung mga vloggers ng pro-administration ng bayad. May mga ganun-ganun sila mga guys, no? So, nung una hindi ko pinutulan yung issue kasi hindi naman totoo, di ba? Pero akala ko tapos na yun. Pero andyan pa rin pala. Hindi pa rin pala talaga nila tinitigil yung kanilang pagpo-post dyan at dinagdagan pa nila. At yung isa nga mga guys, no, may nakalagay na GC daw ng House of the Representative. Sabi ko, ang iengot naman ang mga DD shit. Grabe naman ang mga DD shit, ang iingot. Mga bugok, oy. Alam niyo kung bakit mga bugok ang mga DD shits? Kasi kita niyo kung ang House of the Representative na sinasabi nila ay magbabayad daw or nagbabayad daw, no, ng mga vloggers, no, na BBM or maka-administrasyon. Mga guys, ang pagkakaalam ko kasi, no, kung gagawin mo yan, mga guys, hindi ka gagamit ng isang account na nakalagay pa the House of Representative. Mga guys, pagkatapos yung andoon pa na nagsasabi hindi mo malaman kung anong klase kung Jejimon o ano ba yan, no? So mga guys, eto mga DD sheets na to, parang hindi na nila alam kung ano ang kanilang ipapakalat na paninira sa ating presidente. Kaya kung ano-ano na lang, no? Biruin mo, GC, magbabayad ka ng mga vloggers pagkatapos ang gagawin mong GC, House of the Representative, na alam naman natin pag sinabing House of the Representative, o sino dyan? Sino sa mga kongresista? Baka si Pulong Duterte ang nagbabayad. O baka naman yung mga kasamahan ng PDP laban ang nagbabayad. Di ba kasi marami yan House of the Representative. Alam nyo kasi mga guys, ganito kasi yan, no? Pagdating kasi sa, kapag gagawa ka ng isang masamang bagay o krimen, hindi ka magpapahuli at hindi ka aanga-anga na gagawa ka ng isang bagay pagkatapos yung GC na gagamitin mo, House of the Representative. Are you kidding me? Talaga naman mga guys, hindi ko maisip ito mga ito kung may utak ba ang mga DD sheets.
Kaya tuloy minsan mga guys, naniniwala na talaga ako na talagang ang mga DD shits ay mga walang utak. No? Mga walang utak, mga guys. Hindi talaga sila nag-iisip kung ano ang tama at ano ang mali. Diba? Gagawa ka ng krimen, i-expose mo ang iyong institusyon. O syempre, kapag gagawa ka ng krimen, meron ka mga middlemen. Aside from middlemen, meron pang ibang tao dyan. Kumbaga, hindi mo ipaparating doon sa binabayaran mo na ikaw yung gumagawa nun. Dadaan pa yan sa iba-ibang mga tao. Diba? Katulad ng ginawa ng, diba mga guys? Katulad ng ginawa doon sa pagtigok kay Percy Lapid. O diba? Dumaan sa ganito, may middleman, meron pang ganito. Diba? At yung pinaka-mastermind, hindi pa lumalabas. Pero parang alam ko na kung sino, diba? Kahit hindi pa lumalabas sa investigasyon kung sino siya, pero parang alam ko na kung sino yun, diba? So mga guys, no? Nakakatawa mga DD sheets. Tapos, kunwari, meron pang in-erase daw yung pangalan, no? So, 30K daw, guys. Nakakatawa talaga ang mga DD shits. Ang bobobo, no? Ang bobo niyo, mga DD shits, no? Sorry guys, nag-filter ako na may lipstick kasi wala na akong lipstick at ayoko na mag-retouch, no? Hindi na fresh ang aking beauty kasi alam niyo naman, umalis ako ng bahay 3:30, nakarating ko ng Baseco, tapos mga guys hanggang 11 yun, init ng araw, pagkatapos ang amoy ng mga basura, no? Mga basura, mga guys, kasi naglilinis doon, no? Talaga namang amoy ng mga basura ay talagang pumupunta kahit sa iyong sikmura at dumidikit sa iyong mga katawan. Pero maganda nito guys kasi ang ating Pangulo, ang directive niya mga guys kay DILG Ben-Hur Abalos ay talagang linisin ang Baseco at hindi lang ang Baseco kundi ang iba-ibang barangay mga guys. Pero lalong-lalo na ang Baseco kasi meron diyang karagatan, di ba? Seashore yan mga guys eh. So ang direktiba ng Pangulo natin kailangan maglinis dyan, hindi lang monthly, hindi lang weekly. Anong sabi? Everyday, kailangan may magme-maintain sa Baseco. At hindi lang yan mga guys, committed sila para taniman ng mga gulay-gulay at mga puno-puno nang sa ganun mga guys, yung mga tao na nakatira doon ay makakain ng mga gulay. Yan daw kasi ang direktiba ng ating Pangulo, no? Pagandahin ang Baseco. Kasi seashore yan mga guys eh. At kailangan wala ng mga wala ng mga basura. Ayon doon sa na-interview natin, no, na sa barangay mga guys, yung mga basura doon ay hindi lang taga Baseco ang may-ari. Mga guys, inaanod pala yun ng galing sa iba't ibang lugar, no? So sa kanila pumupunta, kawawa naman pala yung lugar nila kasi mga guys, kapag may bagyo, doon sa kanila pumupunta yung mga basura. Kaya sobrang dami ng basura talaga nang nakuha mga guys. At talagang masangsang talaga sa amoy, dumidikit sa katawan. Eh mabuti naman, hindi naman ako maarte, no? Hindi naman ako maarte. So kahit na may basura, lumalapit naman ako, interview, yan kahit ang baho-baho, amoy kanal, no, at basura. Pero okay lang yun mga guys, kasi yung Baseco na yan, sabi nga ng barangay captain, no, pag dadalhin nila dyan si PBBM, kailangan andyan na ang mga gulay-gulay, andyan na yung mga puno, kung ano-ano mga halaman na tinanim. Kailangan pag dinala nila si PBBM dyan, pinakita nila ang Baseco, maganda na.
Yan ang commitment ngayon ng DILG, mga guys, na pagandahin talaga ang Baseco. Kasi nga, ang Pangulo natin, ang sabi niya, kailangan maganda ang mga seashore natin, lalo na dito sa Kamaynilaan, dyan sa Baseco, no? Diyan sa may mga Manila Bay, kailangan i-maintain daw ang kalinisan, no? Which is maganda naman mga guys, no? At hindi lang yon, makakakain pa ang mga taga Baseco ng gulay. Kasi talagang magtatanim ng gulay. So, sa susunod mga guys, pag pumunta kami doon, mga tree planting na, sabi ng barangay chairman, i-document daw namin. Total, nakapunta kami doon na may clean up. Dapat daw kapag merong mga tree plantings, mga planting ng mga vegetables, dapat daw nandun din kami para ma-document namin, no? So mga guys, ang galing talaga ng ating Pangulo, no? Talagang napakagaling ng Pangulo natin, mga guys. Hangang-hanga talaga sa kanya ang mga tao. Hindi lang ang mga Pilipino, kundi ang mga buong mundo. Pati ang mga leader sa buong mundo, hinahangaan ang ating Pangulo, PBBM. Mga guys, walang sip-sip yan. At yan ay totoo. Ang ating Pangulo, the greatest President of the Philippines after President Marcos Sr. Ngayon na lang ulit naranasan ang mga ganitong programa na talagang makapilipino, makabansa at talaga namang makapagbibigay sa atin ng kagandahan ng ating kapaligiran at hindi lang yon, maging ng ating kalusugan. Mga guys, ang ating Pangulo may tunay na pagmamahal sa kalikasan sa mga Pilipino, sa bayan, dahil ayaw niya na ang mga Pilipino kain ng mga noodles. Kasi guys, kapag mahirap, anong bibilhin? Noodles. Kasi sinasabi, noodles, mura lang ito. Ulam natin umaga, noodles, tanghali, noodles, gabi, noodles. Instead na mag-noodles, mga guys, magtatanim ng gulay nang sa ganon, ang mga Pilipino ay makakain ng gulay, yung mga nasa Baseco at sila ay lulusog. Diba? Nakaisip ba niyan si RRD? Hindi naisip ni RRD yan. Kasi ang iniisip ni RRD, drug war. Yung mga adik, adik ba yan? Sige, tigukin nyo, bigyan nyo baril, para palabanin nyo, para matigok. Ganon mga guys, yung past administration, masyadong hungry sa dugo ng tao. Ang gusto ay laging EJK, diba? So mga guys, mag-e-end na muna ako, papasok na ako sa aming bahay, no? At mamaya ay, mga guys, ako ay maglalive ulit, no? Pero ako muna ay magbihis kasi kita niyo naman, di pa ako nakabihis. Diba? Yan. Pilipinas. Yan. Ito ang bigay ni Abel. Yan. Ang designer ni PBBM nung panahon ng eleksyon, no? Ang nagde-design ng kanyang mga barong. Nagde-design din siya, guys. Iba-iba, pati mga Filipiniana, lahat-lahat mga guys, no? So, I'm very, very proud na isa ko sa nabigyan ng jacket, no? Maraming pong salamat dito sa jacket, no? So, mga guys, bago po ako magpaalam, gusto kong magpasalamat kay Rose Reyes. Marami pong salamat sa iyong panunood na palagi kang nandyan. Salamat din po kay Lodge B.
nudge, kahit ikaw ay basher, no? Sabi niya sa akin, hangal ka talaga, ha ha ha. Salamat sa iyong pambabash, no? At maraming salamat din po kay Jack Avila. Good job po. Si Jack Avila ay palagi ko rin nakikita na nanunood sa ating mga live at nagko-komento sa ating mga video. Salamat din po kay Cecil Molaer, no? Maraming pong salamat pati kay Chacha. Palagi din siyang nanunood sa ating mga live at nagko-komento. Maraming din pong salamat kay JM Sagittarius, no? At kay Lizelle Tanaka. Maraming pong salamat sa inyong panunood, no? At mga kaibigan, babalik ako mamaya. Gusto ko lang pumasok ng bahay at magbihis at saka mag-freshen up, maghilamos, or mag-shower kasi feeling ko ang lagkit, no? Galing sa Baseco. At ilang oras yon mga kaibigan, talagang sweated out. Pawis na pawis kasi sikat na sikat ang araw. Mga guys, marami pong salamat. Magtanim ka rin. Pakisabi kay Didi Sheet, magtanim. Noodles kasi China. Correct! Correct ka dyan, di ba? Ang China, noodles, ang kanilang mga goods. Kaya, ang mga Didi Sheets, gusto nila ay noodles, no? Marilu Ong, good job. God bless. Maraming pong salamat sa iyo. At mga kaibigan, bye-bye na. Ito po muli si Admin Rich. Lagi pong nagsasabi, fight fake news, expose the truth. Bye-bye. Mamaya na lang po uli. Salamat po kay Natividad Monge Navasca. Good evening po sa inyong lahat. Zarina Dero. Uy, yan, nagpahabol. Salamat po. Bye-bye. Kita nyo na mga guys. Admin Ang Reach. pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay dinidiba. Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. At bawal ang fake news, expose the truth. Fight fake news. Expose the truth.